Today's lesson. Good day. Today I'm going to teach you how to do the page break. So, let's say for example, you already have a letter, no? Na ipe-page break natin. In my case, nandito na siya sa desktop. We will double left click and then it will open. So, here's my letter, for example. Yan. So, gagawa tayo ng page break. The first thing that you need to do is to place the insertion point itong blinking line na to at the end of the document. So, in our case, nandito siya dapat sa end ng athletes. I-click mo siya dyan, yung mouse. Okay? Nandiyan na yung blinking insertion point natin. The next thing that you need to do is go to the menu tab. Ito po area na to. Then, find the word layout. Ito. After you click layout, the ribbons will change and you will see the option na break. Okay? Let's click it. There are several options. So, ang gagawin natin, we will select the basic one, which is the page break. Okay? See what happens. Okay? So, kanina, our insertion point is at the end of the word athletes. Ngayon, ang our insertion point ay nasa next page na. So, nagkaroon na tayo ng page break. So, para saan po ba ito? Okay? We do page break to divide the documents. Okay? Para hindi maapektuhan ng page 1 format yung second page format natin. Tingnan nyo to. Let's say for example, ikakopy ko tong document na to, itong letter na to. Okay? So, tas ginawa kong pinis ko dito. Ngayon, kung i-format ko yung second page, gusto ko dalawang column siya, pipindutin ko to, 2 columns. See what happens. Naging dalawang column na, nahati sa dalawa yung ating letter. Pero affected pa rin yung first page natin na ayaw naman nating mangyari. That's why we're going to make a page break. Okay, balik lang natin. So, ayan. So, single page siya ulit. Click the insertion point at the end of the document. Click break. Page break. Okay, pupunta siya dyan. Tapos, we will format this second page, itong blank page natin. So, go to layout ulit, click breaks. Ngayon, ang ilalagay natin, next page break. Yan. So, click it. Ngayon, na-divide na natin yung document na page 1 and page 2. So, mag-iiba, kahit ibahin mo yung format ng page 2, wala ka na magiging problema. Try natin. I will click this one, columns, 2. Ayan. Pag-click mo, okay. Yung second page natin, ayan, nakahati sa dalawa, lengthwise yung document. Pero tignan nyo yung page 1. Ayan, pag zoom up natin, itong page 1 na nasa kaliwa, at ito namang page na page break natin, nandito sa kanan. So, hindi siya naapektuhan, hindi katulad kanina. Eh sir, gusto ko naman po naka-landscape, nakapahiga yung document para sa page 3. Pwede po kaya yon? Yes. So, ang gagawin mo lang ulit, go to layout, click page break. Okay? Panibagong document na naman. Okay, meron na tayong third page. Ngayon, go back to the option ng break. Okay, next page ka ulit. Okay? Then, pwede mo nang baguhin yung orientation dito sa ating choices. Sabihin, landscape. Okay. Nakapahiga na yung document. So, paste natin. Ayan. So, nakapahiga yung document natin. Sir, gusto ko tanggalin yung column. Walang problema. Dahil siya ay nakaseparate, pwede natin siyang gawing one column. Ayan. So, kapag zoom up natin yung document, ayan. Yung regular letter natin nandito sa pinakauna sa kaliwa. Yung page break natin into 2 columns nandito. And the third one ay nandito. As you can see, iba-iba yung format nila. Okay? So, anong ginagawa ng page break? It divides the document without affecting the format of the other pages. So, ito yung format ng page 1, regular document. Sa page 2, inedit mo siya, ginawa mo siya 2 columns, walang problema. Pagdating ng page 3, binago mo yung layout, naging pahiga, naging landscape. So, isang document siya, pero iba-iba ng format. So, you can do that by using page break.